Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo. First card, we have purification. So, it's about time na to purify your life, purify yourself. Po pwedeng Virgo na kailangan mo dito na purification and detoxification. So, pwedeng meron kayong mga negative energy surrounding you, negative energy in your heart, negative energy in your thoughts, you know. So, it's about time now for you to purify yourself. Okay? Siguro naman, there are so many different ways, no, that you can do to purify yourself. Diba? Pwedeng through meditation, chakra meditation, pwede rin na magpipili kayo, you're going to choose, diba? Depende sa inyo kung ano yung mga klaseng pagkain or inumin, no, na pinapasok ninyo sa inyong katawan, diba? Pwedeng magde-detoxify kayo. Pwede rin na ang iba sa inyo will have an idea to smudge yourself. Diba? Yung magpapauso kayo ng insenso or ng kahit anong klaseng herbs, diba? To purify your energetic field, no? So, pwedeng ganun din ang ganap, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon kung paano ninyo to gagawin. But, yeah, maaaring ito yung kailangan ninyo sa ngayon para mas gumaan ang inyong pakiramdam, magkaroon kayo ng clarity, magkaroon kayo ng kagaanan, ano, sa inyong loob at sa inyong pag-iisip. So, we also have relaxation. Ayan. So, it's about time na for you to relax. Masyado na kayong exhausted, masyado na kayong maraming pinagkakaabalahan, marami na kayong ginagawa, you know, and it's about time na for you to relax. Give it to yourself. Ibalato mo na yan sa sarili mo, no, na makapagpahinga ka din. Okay? So, we also have driving. So, this is good kasi maaari, no, na yung effort mo is going to pay off. Maaari na yung effort mo, diba, na binubuhos mo sa iba't ibang bagay sa buhay mo, maaari ngayon makikitaan mo na ng resulta, magkakaroon na ng positibong outcome, kaya you will thrive, no? You will thrive, you will improve, you will progress, no? So, we have wisdom. Ayan. Kayong-kayo ito, Virgo. Kasi you're a person of wisdom, no? Marami na kayong alam sa buhay, marami na kayong pinagdaanan sa buhay, at marami na kayong natutunan, no, sa buhay ninyo. Kaya, this is the time na siguro marami pa kayong matututunan. There's going to be a lot of wisdom pa na papasok sa buhay mo, and at the same time, no, maaari na yung mga kaalaman mo, yung mga natutunan mo sa buhay mo in the past, maybe sa ngayon, that will be used, no, or that will be applied sa inyong mga sitwasyon, diba? Kaya good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para kay Virgo. So, we have surrender to effortlessness. Sabi dito, stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Ayan. So, baka sobra kayong nag-e-effort para ipagpilitan, ano, siguro kung ano man yung gusto ninyo. Kaya, ito yung paalala sa inyo. Surrender that effortlessness, ano? Kasi, mas magandang we just go with the flow. Mas magandang mag-surrender tayo sa divine universe, mag-surrender tayo sa natural ebb and flow of life. Kasi with that, mas magiging stress-free tayo, mas magiging relax tayo, diba? Hinahayaan natin ang universe na siya nang bahala. Gabayan niya tayo, tulungan niya tayo kung paano natin masusolusyonan ng mga problema, or paano natin makakamit ang mga bagay na ine-envision natin, diba? Let's just leave it to God. No? And let's just continue to work, 'di ba? Continue to work hard.
Kung ano man sa tingin mo ang makakatulong sa'yo, ano man sa tingin mo ang makakabuti ng inyong sitwasyon, ano man sa tingin mo yung magli-lead sa'yo patungo doon sa pagtatagumpay, then do it. Go for it. Diba? At the rest, wag mo nang alalahanin. Ialay mo na yan sa universe. I-offer mo na yan sa kanya lahat. Okay? So we also have surrender fear. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. Focus on solutions and celebrate every baby step forward. Okay? So, huwag ka nang matakot. Okay? Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Huwag kang mag-overthink. Huwag kang mag-overanalyze. Diba? At instead na matakot ka, lakasan mo ang inyong loob. Kasi, kapag may takot, pag matatakot ka kasi, you will be stuck. Diba? Matitenga ka. Mai-stuck ka kung nasaan ka man sa ngayon sa punto ng buhay mo. But if you are going to release your fear and you are going to change it with courage and determination and paandarin mo yung inner strength mo, tignan mo, mas mapapawi ang lahat ng problema mo. Diba? Mapapawi agad yan. Mahahanapan mo agad yan ng solusyon kasi wala kang takot na mararamdaman. No? At kung ano yung naiisip mo or maiisip mo na makakatulong sa iyo maging masolusyonan ng problema, then magagawa mo yun. Diba? So, what else? We have surrender your ego, cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. That's very true. Diba? Kaya, mas maganda na ibahin natin yung perspective natin, ibahin natin yung approach sa life. Let's surrender that ego. Okay? Mas magandang lagi tayong mapagpasalamat, mas magandang lagi tayong grateful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin at matuto tayong maging matulungin, maging compassionate with others, 'di ba? At with that, mas kapag kasi gumagawa ka ng mga good deeds, sa iba, tumutulong ka sa iba na mapagaan ang buhay nila, tumutulong ka sa iba na maging maaliwalas ang pag-iisip nila, mahanap din nila yung liwanag, 'di ba? Mas mag-a-attract ka ng mas marami pang biyaya sa buhay mo. Mas mag-a-attract ka ng mas marami pang good things, blessings, into your life. So what else? We have surrender frustration. Frustrations doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or resolving a block is to take a deep breath. Take a breath, center yourself, and regroup so you may approach the situation more calmly. That's very true. Diba? Kasi kung papaandarin mo yung frustration mo, doon ka mag-focus sa frustration mo, mas lalo kang mabibwisit, mas lalo kang maiinis, mas lalong magugulo ka, mas lalong hindi ka makakapag-isip ng tama. 'Di ba? But if you are going to focus on the center of yourself, if you are going to focus and concentrate sa sarili mo, magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka, magpahinga ka, at mas makakalma mo yung inyong sarili. Mas makakalma mo ang inyong sarili. So, it's important to get back to your center para na mas makapag-isip ka ng maayos, mas makapag-isip ka ng tama, 'di ba? At mas positibo yung energy na maa-attract mo towards you, and that will lead you to happiness. That will lead you to stress-free life, 'di ba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.